Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang 15 lucrative work-from-home jobs that do not require any experience to get started with. Ngayon kasi, parang mas konti na ang gustong pumasok sa opisina. At ang totoo, ang dami ng trabaho ngayon na hindi nangangailangan ng experience pero malaki ang kita. Kaya gumawa ako ng listahan ng 15 iba't ibang trabaho na pwede nyong gawin mula sa bahay. Lahat may 6-figure earning potential. Kinurate ko talaga tong list na to para may something para sa lahat. Kaya na-encourage ko kayong panoorin ang buong video. Pumili ng isa o dalawang trabaho na talagang swak sa inyo at simulan nyo na ang pagtatrabaho para sa sarili nyo. Ang pagpili na magtrabaho para sa sarili ko ay isa sa pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. At nire-recommend ko rin to sa kahit sino na gustong magkaroon ng time freedom at location freedom. Alright, let's get started. So first job na pag-uusapan natin today ay ang pagiging online setter. Marami sa inyo siguro ang hindi pa masyadong familiar dito. Kaya i-explain ko muna ng mabilis. Kapag nag-work ka bilang setter, ikaw basically yung nagsisetup ng sales calls para sa isang program, service, or product. Halimbawa, maraming online course sellers ang gumagamit ng mga setters para tulungan silang mag-setup ng sales calls. Tapos mag-hire sila ng separate closer para sa actual na pagbebenta. Pinaka-epektibo to para sa high-ticket items or high-ticket services. At kung paano ka binabayaran ay sa pamamagitan ng maliit na porsyento ng final sale. Kunwari, nag-work ka para sa isang coaching program na ang presyo ay $5,000. Bilang setter, ikaw yung nasa DMs ng kumpanya o ng taong yon, nakikipag-usap sa mga tao, ginagawang warm leads, at binubook sila sa isang sales call. Hindi mo kailangang sumali sa mismong sales calls dahil setter ka lang. Kaya perfect to para sa mga medyo mahiyain at ayaw talagang humarap sa tawag. Kapag nabook mo na yung isang tao sa sales call, dadaan sila sa sales process. At kapag na-close yung deal, makakakuha ka ng mga 2% to 3% ng sales price bilang commission. Halimbawa, kung ang product ay nagkakahalaga ng $5,000, kikita ka ng $100 to $150 kada closed deal. Malaki talaga ang potential ng ganitong klaseng trabaho. At para sa akin, ang pinaka-best part ay commission-based to. Wala kang fixed working hours. Kung kaya mong mag-book ng maraming leads para sa isang service or product at yung mga leads na yun ay eventually bumibili, pwede kang kumita ng hundreds to thousands of dollars per day. Para makahanap ng ganitong klaseng trabaho, kailangan mong maghanap ng mga taong nagbebenta ng high-ticket products or services. Marami niyan online. I-message or i-email mo lang sila at sabihin, hey, gusto kong maging setter para sa company nyo. Perfecto bilang high-paying job na pwedeng gawin ng kahit sino mula sa bahay. At ang pinaka-best part ay puro messaging lang. Wala kang kailangang salihan na calls. Sa totoo lang, hindi pa ito ganun kasikat na trabaho kaya gusto kong ilagay ito sa unang spot sa listahang to. At kung gusto mong kumita ng mas malalaking commissions, pwede mo ring i-level up at maging closer sa parehong kumpanya. Sa ganitong role, pwedeng umabot sa 5% hanggang 10% ang commission mo. Ibig sabihin, mas malaki ang earning potential. Yung second job na pag-uusapan natin today ay ang pagiging remote executive assistant. Ngayon, sobrang daming entrepreneurs at business ang naghahanap ng remote assistants. Marami na kasing naka-realize na hindi kailangang in-person ng assistants at ang dami nang pwedeng gawin ng fully virtual. Gusto kong i-emphasize yung executive part sa title na to. Kasi kung regular assistant lang ang applyan mo, hindi ganun kalaki yung bayad. Mas mainam na maghanap ng high net worth individuals or malalaking kumpanya at mag-apply bilang executive assistant. Ibig sabihin nito, gagawa ka ng mas high-level tasks at services, kaya mas malaki rin ang bayad. I-recommend ko na direkta kang makipag-reach out sa mga ganitong klase ng tao or kumpanya o maghanap ng mga job postings online para makita kung ano ang available. Para maging magaling sa trabahong to, kailangan maging sobrang maingat sa detalye at on-call ka during normal working hours. Kasi madalas critical at time-sensitive ang mga tasks na hawak mo. Kaya kung kaya mong gawin to, isa talaga tong lucrative work-from-home job, kaya pangalawa siya sa listahang to. Next up, social media manager. Ang next job ay pagiging social media manager. Basically, yung trabaho mo dito ay tulungan ang mga businesses na i-coordinate ang social media presence nila. Kasama dito ang mga bagay tulad ng pagpo-post ng stories sa Instagram, paglikha ng bagong content na pwedeng i-post sa iba't ibang social media platforms, o kahit yung pagpapatakbo ng YouTube channel para sa isang brand or tao. Maraming malalaking brands na ngayon ang nakaka-realize na kailangan nilang palakasin ang social media presence nila, na ang pagbuo ng organic traffic para sa brand or product ay sobrang valuable. Kaya nag-hire sila ng mga social media managers para i-handle ang mga platforms nila. Kung gusto mong pasukin to, kailangan mo ng magandang understanding ng social media nang hindi nangangailangan ng formal experience. Dapat aktibong gumagamit ka ng social media platforms para alam mo kung paano gumagalaw ang mga to. Itong trabaho bilang social media manager ay nangangailangan ng maraming brainstorming at content creation. Kaya kung mahilig ka talaga sa ganitong klase ng work, perfect tong work from home job para sa'yo. Madalas bibigyan ka ng access sa social media accounts ng isang kumpanya o tao. At ang magiging task mo ay gumawa ng consistent at relevant content araw-araw. Dahil ang social media ay kayang magdala ng malaking revenue. Kaya maraming businesses ang naghahanap ng magagaling na social media coordinators. At yan ang dahilan kung bakit kabilang ang trabahong to sa listahan na to. Next up, podcast manager. Ngayon naman ay pagiging podcast manager. Maraming tao ngayon ang nagsisimula ng pumasok sa podcasting. Nare-realize nila na magandang paraan ang podcast para gumawa ng isang piece of content. I-post ito bilang long-form content at putulin to sa maraming short-form clips na pwede ring i-post. Kaya kung familiar ka sa podcasting, magandang opportunity talaga ang trabahong to para sa'yo. Sa posisyong to, bilang podcast manager, ikaw ang tutulong sa pag-setup at pag-coordinate ng iba't ibang podcast episodes. Tutulong
Tutulong ka sa pag-edit ng podcast videos, pag-transcribe ng mga to, at pagpo-post sa iba't ibang platforms tulad ng Spotify at Apple Podcasts. Basically, ikaw ang nagpapatakbo ng buong show. Isanama ko ang trabahong to sa listahan dahil hindi to agad naiisip ng marami bilang actual job. Pero sa totoo lang, ang daming tao at businesses ang gustong magsimula ng podcast pero wala silang oras or experience para patakbuhin to. Diyan ka papasok. At tulad ng nabanggit natin kanina, isa rin tong form of social media. At maraming businesses ang nakaka-realize na malaki ang potential revenue ng podcasting. Kung mapapakita mong kaya mong i-run at i-manage ang isang successful podcast, malaki ang bayad sa trabahong to. Ang marirecommend ko ay mag-reach out ka sa mga successful entrepreneurs. Tanungin mo kung naiisip ba nilang magpatakbo ng sarili nilang podcast. At kung oo, pwede kang magtrabaho sa kanila virtually at i-offer ang services mo. Isa tong high-value skill na maraming tao ang actively naghahanap ngayon. Next up, short-form video editor. Ang susunod na lucrative work-from-home job ay ang pagiging short-form video editor. Kukuha ka ng long-form content at puputulin mo to sa maikling, digestible clips na akma para sa platforms tulad ng TikTok at Instagram Reels. Ire-recommend ko na per video basis ang charging. Halimbawa, pwede kang maningil ng $20 to $50 per video. O kaya naman magkaroon ng clients on retainer, kung saan gumagawa ka ng X number of videos bawat buwan kapalit ng fixed monthly fee. Ire-recommend ko rin na mag-niche down ka. Mag-reach out sa specific content creators at particular niches. Tapos i-offer mo yung services mo bilang specialist sa paggawa ng short-form content para sa niche na yun. Mas mataas ang chance na mag-convert yan dahil targeted ang approach mo. Alam ko, maraming trabaho sa listahang to ang may kinalaman sa social media. Pero guys, ito talaga ang isa sa pinakamagandang industries na pasukin kung gusto mong magtrabaho from home. At ang pinakamagandang part ng paggawa ng short-form videos para sa ibang tao ay pwede mo itong i-outsource. Ibig sabihin, hindi kailangang ikaw mismo ang gumawa ng lahat. Pwede mong gawing agency model ang setup, kung saan tao mo ang gumagawa ng editing habang ikaw naman ay kumikita at nagmamanage lang. Ngayon, mabilis ang paglaki ng short-form content ng iba't ibang companies. Maraming entrepreneurs ang nakaka-realize kung gaano ito kaimportante. Kaya sobrang taas ng demand para sa ganitong trabaho. At kung magagawa mo ito ng maayos, madali kang kikita ng 6 figures or more. Okay, next job na pag-uusapan natin today ay ang pag-create ng templates sa productivity platforms para ibenta. Kasama dito ang platforms tulad ng ClickUp at Notion. Basically, habang mas marami ang nagsisimulang magtrabaho para sa sarili nila at magtayo ng maliliit na negosyo, sobrang tumaas ang paggamit ng productivity platforms tulad ng ClickUp at Notion nitong mga nakaraang taon. Marami sa mga bagong entrepreneurs ang hindi pa marunong gumamit ng mga platforms na ito at doon papasok ang mga templates mo. Pwede kang gumawa ng productivity templates ng mabilis at ibenta ang mga to bilang digital downloads. Maraming tao ang sobrang successful sa ganitong klaseng trabaho. Halimbawa, sina Isel sa Twitter at Thomas Frank, and yeah, malaki talaga ang earning potential ng ganitong klaseng job. Basically, ang gusto mong gawin ay mag-build muna ng audience, sana ay nakasentro sa productivity, at magbigay sa kanila ng maraming value sa pamamagitan ng pagturo kung paano gamitin ang mga platforms na to. Tapos gumawa ka ng sarili mong digital premium products na pwede nilang i-download. Pwede mong ibenta ang mga to sa Koji, Gumroad, or kahit sa Etsy. At sinasabi ko sa iyo, ang daming tao ngayon ang bumibili ng mga templates na ganito. Kaya kung makakakuha ka man lang ng maliit na parte ng market na yan, malaki na agad ang kikitain mo. Ang pinakamagandang part sa mga digital downloads tulad ng templates ay sobrang taas ng profit margins. Halos wala kang fulfillment costs. At kaya karamihan ng mga nagbebenta ng digital products ay may profit margins na nasa 90 to 95% pataas. Isa itong sobrang ganda at lucrative na side hustle na madaling maging 6-figure or kahit 7-figure business. At yan ang dahilan kung bakit ko isinama to sa video na to. Ang next job na pag-uusapan natin today na madaling kumita ng 6 figures o higit pa ay ang pagiging website developer. Siguro iniisip mo, paano ko to gagawin kung wala akong experience? Well, ang good news ay isa tong high value skill na hindi naman ganun katagal matutunan. Maraming drag and drop website builders ngayon na hindi na kailangan ng coding experience. Pero kaya pa rin gumawa ng maganda at professional na website. Ire-recommend ko na aralin mo ang Webflow, WordPress, Squarespace, or kahit Wix. Tapos mag-niche down ka sa specific na types ng websites na gusto mong i-build. Halimbawa, pwede kang mag-focus sa paggawa ng personal websites para sa mga psychiatrists. Mahalaga ang pag-niche down kasi malaki ang epekto nito sa conversion rates mo. Kapag nag-outreach ka, kaya mong maningil ng mas mataas na presyo. Makapag-deliver ng mas magandang product dahil sanay ka na sa ganong klaseng website at mas madaling makakuha ng clients. Maglaan ka ng ilang araw para aralin ang isa sa mga platforms na to at magsimulang mag-outreach sa mga businesses na wala pang maayos na website. I-offer mo ang services mo at buuin mo ang portfolio mo. Kapag maganda ang trabaho mo para sa client, siguradong i-refer ka nila sa mga kaibigan nila. At hindi magtatagal ay magkakaroon ka ng magandang cash flowing business. Sa kabuuan, isa tong high value skill na kaya talagang matutunan ng kahit sino sa maikling panahon. Pwede mo itong gawin kahit saan, sa oras na gusto mo, kaya sa tingin ko ito ang perfect job para sa marami sa inyo na nanonood ng video na to. Next up, Faceless YouTube channel. Ang next job na pag-uusapan natin ay yung paggawa ng Faceless YouTube channel. Medyo mas risky to dahil walang immediate cash flow sa simula. Pero malaki talaga ang kitaan at earning potential nito. Ideal na gawin mo to kasabay ng isa pang side hustle or trabaho na may cash flow. At kung mabubuo mo ang Faceless YouTube channel mo ng matagal-tagal, pwede mo itong ma-monetize sa loob ng
6 to 12 months. Yeah, basically, ang faceless YouTube channel ay isang bagay na maraming tao ang gumagawa ngayon. At ang magandang dahilan kung bakit, ngayon pwede ka nang gumawa ng YouTube videos nang hindi kinakailangan ipakita ang mukha mo. At marami na ang mga ganitong channels ang sobrang successful pagdating sa monetization. Ang maganda sa ganitong klase ng business ay halos pwede mo siyang i-automate buong buo. Basta willing kang mag-invest ng pera. Pwede kang mag-hire ng scriptwriter, gumamit ng AI para gumawa ng video ideas, gumamit ng AI para sa voiceover at mag-hire ng editor mula overseas sa hindi ganun kalaking halaga. Kung gagawin mo ito consistently at matagal sa isang specific niche, pwede kang makabuo ng isang sobrang successful YouTube channel. Kung hindi nyo pa alam, sa tingin ko YouTube ang isa sa mga best jobs out there. Ginagawa ko to full-time for almost 3 years at literal na milyon na ang kinita ko dito. Hindi tayo masyadong magdi-deep dive ngayon kung paano magsimula ng faceless YouTube channel. Pero ilalagay ko sa baba ang free course na ginawa ko para maturuan kayo step by step kung paano to simulan. Overall, isa tong great job na pwede mong gawin kahit saan. At kapag ginawa ng tama at na-monetize ng maayos, pwede kang kumita ng hundreds of thousands or kahit millions of dollars per year. Next up, bookkeeper. Ang next job na pag-uusapan natin ay pagiging bookkeeper. Ang isang bookkeeper ay basically nag-handle ng bookkeeping para sa isang business. Kasama dito ang pag-classify ng transactions ng negosyo tulad ng mga binibili ng kumpanya, perang pumapasok, paggawa ng profit and loss statements, balance sheet, at paghahanda ng mga numbers para magamit ng CPA sa pag-file ng tax return. Hindi mo kailangan ng license para dito at madali lang din tong matutunan. I-recommend ko na mag-take ka ng quick course sa QuickBooks. Tapos pumili ka ng niche na gusto mong specialize. Alam ko ilang beses ko nang nabanggit ang salitang niche sa video na to. Pero guys, kung gusto nyo kumita ng mas malaki, kailangan nyong mag-niche down. Huwag kayong papasok sa kahit anong side hustle na walang niche dahil mas mahihirapan kayong makakuha ng clients. Halimbawa, sabihin na natin gusto mong maging bookkeeper sa content creation niche. Ibig sabihin, magiging expert ka sa pag-handle ng books ng mga content creators. At pwede kang maningil ng monthly fee, magtrabaho sa iba't ibang clients at magiging well-paying job talaga to. Magagawa mo rin to kahit saan sa mundo, kahit kailan mo gusto, kaya isinama ko to sa video na to. I-recommend ko rin na mag-take ka ng class on building a bookkeeping company. Medyo magastos to, pero dapat tignan mo to bilang totoong business. Kapag ginawa mo, madali kang makakagawa ng 6-figure business sa ganitong trabaho. At ilalagay namin yung course sa baba kung gusto nyong i-check out. Okay, ang next job na pag-uusapan natin today ay pagiging UGC creator. Ang UGC ay nangangahulugang user-generated content. At sa panahon ngayon, ang daming brands at companies ang nakaka-realize na, tulad ng binanggit ko kanina, kailangan talaga nilang gumawa ng short-form content. Dito ka papasok. Bilang UGC creator, gagawa ka ng videos para sa mga brands or companies. Madalas, ipifeature mo yung sarili mo habang ginagamit yung product or ipapakita mo mismo yung product. Pero sa halip na i-post mo sa sarili mong social media channels, ipapadala mo diretso ang video sa brand or company. Sila ang magpo-post ng content sa pages nila. At kadalasan, pwede kang maningil per video or magkaroon ng monthly retainer kung saan gagawa ka ng halimbawa 5 to 10 videos kada buwan kapalit ng X dollars per month. Maraming brands ang nakaka-realize na cost-effective talaga ang ganitong paraan ng paggawa ng content. Kaya kung familiar ka sa paggawa ng short-form content, ito ay sobrang lucrative na trabaho. Kapag nakakuha ka na ng sapat na dami ng clients, maganda rin ang trabahong to dahil pwede mo itong gawin sa bahay lang. Madalas, pinapadala ng mga brands ang mga products para maipakita mo sa videos. Isa talaga tong cool job na pwedeng maging simula mo bilang content creator. At may mga kilala akong kumikita ng mahigit $10,000 per month sa ganitong trabaho. Kaya sa tingin ko, isa to sa pinakamagandang work from home jobs ngayon. Next up, voiceover artist. Ang next work from home job na pag-uusapan natin ay ang pagiging voiceover artist. Para maging voiceover artist, hindi mo kailangang maging professional. Maraming companies ngayon ang gustong i-translate ang content nila sa iba't ibang languages, lalo na sa mga YouTube channels. Kung marunong ka ng isang particular na language at fluent ka rito, pwede mong i-offer to bilang service. At masasabi kong ang daming taong naghahanap ng ganitong klaseng serbisyo ngayon. Ang gagawin ko dito ay mag-reach out ako sa mga successful YouTube channels, maghahanap ng mga channels na malaki sa isang particular na bansa pero wala pang masyadong presence sa ibang countries. Halimbawa, meron akong malaking channel sa US pero hindi ito ideal para sa mga Spanish-speaking audience. Kung gusto kong gumawa ng Spanish channel, siguradong magagamit ko ang ganitong klaseng service. Pwede kang maging all-in-one service para sa translation ng content. Gamit ka muna ng AI para sa initial translation tapos i-correct mo na lang to manually. At gamit ang microphone, gumawa ka ng voiceovers na ibibigay mo sa bawat channel. At syempre, hindi lang to limitado sa YouTube channels. Pwede rin to sa iba't ibang klase ng businesses. Marami na ngayong tao ang nakaka-realize na, hey, ang dami nating content sa isang specific language. Bakit hindi natin to gawing content para sa ibang countries din? Para makakuha ng clients, pwede kang pumunta sa Fiverr or Upwork at i-offer ang voiceover services mo. Mula doon, madaling mabubuo ang client list mo. Sa kabuuan, isa tong high-value skill na pwede mong pagkakitaan ng malaki. Kaya kung marami kang alam na languages, ito ay pwedeng maging perfect work-from-home job para sa'yo. Next up, content writer. Ang next job na pag-uusapan natin ay content-related din. At ito ay ang pagiging content writer. Siguro nakita nyo na to sa ibang videos, pero sasabihin ko sa inyo exactly kung paano nyo magagawa ito para ma-maximize ang earning potential nyo at maging sobrang efficient ang workflow. Sa panahon ngayon, ang daming AI tools tulad ng Copy AI o kahit ChatGPT na pwede mong gamitin para gumawa ng first draft ng content. Ginagawa na ng mga tools na
to ang malaking bahagi ng research work para sa'yo. Siyempre, kailangan mo pa rin mag-fact check. Pero ang maganda dito, meron ka ng first draft. Pwede mo na tong i-edit at i-refine. At gawin to para sa maraming clients. Tulad ng sinasabi nila, content is king. At ang daming brands ngayon ang gustong gumawa ng mas maraming written content. Kaya ang taas ng demand para sa content writers. Sa paggamit ng AI, magiging mas efficient ka sa content writing. I-recommend ko na mag-charge ka per article or per word para mas ma-leverage mo ang oras mo. Pero sa trabahong to, kailangan mong mag-niche down. Hindi ka pwedeng maging general content writer. Pumili ka ng niche na komportable kang sulatan, tapos i-list mo ang services mo sa platforms tulad ng Upwork para makuha mo ang first set of clients mo. Kung makakuha ka ng 3 hanggang 5 clients at gumagawa ka ng written content para sa kanila, madali ka makakaabot ng $5,000 to $10,000 per month in revenue. At syempre, magagawa mo to mula sa bahay lang gamit ang laptop mo. Kaya sa tingin ko, ito talaga ang isa sa pinakamagandang work from home jobs ngayon. Next up, copy editing. Ang next job na pag-uusapan natin ay medyo related sa content writing, pero may konting pinagkaiba, at ito ay pagiging copy editor. Bilang copy editor, pwede kang mag-specialize ng pag-edit ng content na ginawa ng AI at gawing polished at ready to publish articles or scripts para i-film at i-post online. Tulad ng nabanggit ko kanina, medyo similar to sa pagiging content writer, pero nakatuon ka lang sa editing ng content na nagawa na. At sa panahon ngayon na ang daming gumagamit ng AI at nag-hire ng overseas writers, hindi laging maganda ang kalidad ng mga articles na ginagawa. Kailangan nila ng matinding editing at dun ka papasok. Sigurado ako na isa to sa mga magiging pinakamabilis lumaking trabaho sa listahang to, dahil sa dami ng taong gumagamit ng AI at overseas writers para gumawa ng content. Kaya sa tingin ko, ito talaga ang isa sa mga best jobs dito. Next up, online transcriber. Ang next job na pag-uusapan natin ay ang pagiging online transcriber. Sa trabahong to, basically, ginagawa mong text ang audio. Halimbawa, maraming podcasters ang nangangailangan ng transcription sa audio nila. Marami ring video content creators ang gustong ipatranscribe ang content nila. Tulad ng nabanggit ko kanina, medyo related to sa translation. Pero dito, nakatuon ka sa pagsusulat ng transcriptions. Ang maganda sa pagiging transcriber ay pwede kang gumamit ng AI programs para mas mapabilis ang trabaho. Pwede mong gamitin ng Descript or Rev.ai, mga platforms na kayang gumawa ng initial script mula sa audio na in-upload mo. Kaya tapos, pwede mo nang i-edit na lang to at iayos para mas maging accurate. Maraming English content ngayon ang nangangailangan ng accurate transcriptions at maraming tao na rin ang naghahanap ng transcribers na kayang i-convert ang audio sa ibang language. Ang gagawin ko rito ay mag-charge per minute. At kapag ginawa mo to ng tama, pwede mo tong gawing agency. Pwede kang mag-hire ng ibang tao para tumulong sa'yo at tuloy-tuloy ang flow ng trabaho. Ang art of transcribing ay mabilis na lumalaki at maraming nangangailangan ng service na to. Kaya ang tingin ko, ito ay perfect work from home job. Totoo na hindi ito kasing taas ng bayad ng ibang jobs na nabanggit natin sa listahang to, pero maganda rito ay pwede mong gawin ang trabahong to nang hindi kinakailangan makipag-usap sa kahit sino. Kaya comfortable fit to para sa ilang viewers ng video na to. Okay, ang last job na pag-uusapan natin ay pagiging online tutor. Syempre, kailangan mong mag-hop on calls kasama ng mga students. Kaya kung sobrang mahihain ka, baka hindi ito ang best option para sa'yo. Pero guys, ang tutoring ay isang high-value skill field na kayang gawin halos ng kahit sino. Basta meron kang kayang ituro sa ibang tao. Ang marerekomenda ko ay pumili ka ng topic na expert ka at mag-start mag-tutor sa Preply. Medyo mahirap makakuha ng unang clients, pero kapag nakakuha ka na ng unang few reviews, tuloy-tuloy nang darating ang clients. Hindi sponsored ang video na to ng Preply, pero malaking fan talaga ako ng platform na to. Ako mismo ay kumukuha ng weekly Chinese lessons sa Preply at masasabi ko na ito ay isa sa pinakamagandang learning experiences na naranasan ko. Kung marunong ka magturo ng Chinese, public speaking, ibang language, acting, or kahit ano pa man, pwede kang maging instructor sa platform tulad ng Preply at kumita sa pagtuturo sa ibang tao. Ang gagawin ko dito ay mag-start muna sa Preply, pero eventually maghanap rin ako ng sariling clients at magsisimula ng group coaching sessions. Kapag nagtuturo ka sa isang grupo, mas malaki ang kikitain mo per hour dahil maraming tao ang natuturuan mo sabay-sabay. Essentially, nale-leverage mo ang oras mo. Sa kabuuan, ang tingin ko ito ay isa sa pinaka-accessible na trabaho na literal na kahit sino ay pwedeng simulan agad. Yeah, basta meron kang knowledge or experience sa kahit anong subject, pwede mo na itong i-convert sa pagtuturo sa ibang tao. Ito talaga ang perfect job na halos kahit sino ay pwedeng simulan agad. At ang maganda pa rito, kung high-value skill yung tinuturo mo, mas madali kang makasingil ng $20, $30, $40, $50 or higit pa per hour. Sana naging useful sa inyo ang listahan ng mga work from home jobs na to. Hopefully, isa sa mga to ay gumana sa inyo at pwede nyong subukan agad. At tulad ng sinabi ko kanina, ang pagiging self-employed ay isa sa pinakamagandang bagay na pwede mong gawin. Yung time freedom, location freedom, lahat yan ay sobrang ganda. At yan din ang lifestyle na personally mas gusto ko. Alam ko na madalas ko na itong sinasabi, pero ang pinaka-importanting bagay na pwede nyong gawin pagkatapos panoorin ng video na to ay pumili lang ng isa o dalawang ideas mula sa listahan at simulan agad. Ang mga ideas, nandyan lang yan palagi. Pero ang action and implementation, yun ang pinakamahalagang parte. Huwag nyo rin masyadong i-overthink. Simulan nyo lang at matututo kayo habang ginagawa nyo to. Alright, yan ang wrap sa video na to. Sana na-enjoy nyo. Kung oo, don't forget to hit that like button and subscribe for more videos like this. Gumagawa ako ng maraming videos tungkol sa personal finance, entrepreneurship, at investment.
investing. Maraming salamat sa oras nyo and I'll see you in the next video. Peace!